Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Iyana. Sa nanlalabo niyang paningin ay nakita niya ang malamlam na liwanag na nagmumula sa buwan. Kahit nangihina pa ang katawan ay nagpumilit siyang bumangon. Iginala ang mga mata mula sa damuhang hinigaan hanggang sa mapunong paligid. Inihakbang niya ang namamanhid na mga paa na hindi tiyak ang patutunguhan. Patuloy siyang nagpalinga-linga habang yakap ang sarili sa paglalakad. Ang puti at mahaba niyang kasuotan ay hindi sapat para hindi niya maramdaman ang lamig na dulot ng panggabing hangin. Maya-maya ay nakasalubong niya ang dalawang binatilyo. Natikilan ang mga ito at saglit na napatulala nang makita siya. Pagkuway, sumigaw ang mga ito ng White Lady at saka nagunahan sa pagtakbo palayo. Napatingin sa likuran niya si Iyana para tignan kung nasaan ang White Lady na sinasabi ng mga ito. Wala siyang nakita. Sakala niya napagtanto na siya yata ang tinutukoy ng mga ito na White Lady dahil sa kanyang kasuotan. Napahinga siya ng malalim at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa eksaktong pagbilog ng buwan ay nakaramdam siya ng kakaiba sa katawan. Tila naglalaban ang init at lamig sa kanyang kalamnan. Parang may gustong kumawala sa loob ng kanyang katawan. Sinalat niya ang noo at hinawakan ang sariling leeg. Kasabay noon ang panunuyo ng lalamunan niya. Tapos ay bigla siya naglaway na tila ba may gustong abutin ang dila. Napaluhod siya, humingal na parang mauubusan ng hininga hanggang sa ang malamlam niyang mga mata ay biglang nanlisik. Sa mga sandaling iyon, si Nola na isang halimaw ay sumigaw ng ubod lakas sa gitna ng madilim na gubat. Ang kagubatang hindi na pinapasok ng mga tao dahil ito raw ay nababalot ng sumpa. Mula nang malaman at makita ng mga tao na may naninirahan ditong halimaw, kinatakutan na ang lugar na ito at walang sino man ang nangahas na pasukin ito. Marami na raw napatay ang halimaw. Ito ang bintang na hindi matanggap ni Nolan. Bagamat nasa anyo siyang halimaw, kailanman ay hindi pa siya nakapatay ng tao. Ang pinapatay lang niya ay ang mga aswang. Isa siyang aswang hunter. Subalit nang makakrus niya ng landas ang apo ng mga aswang, isinumpa siya nitong maging halimaw na pandidirihan at katatakutan ng lahat. Kaya wala siyang mapagpipilian kundi ang tumakbo sa kagubatang iyon at itago ang sarili. Tumatakbo rin si Iyana ng ubod bilis. Takot na takot siya. Panay pahid ng luwang hindi niya gustong pumatak sa mga mata. Hindi rin niya gusto ang sitwasyon niya ngayon. Kaya naman sinuo niya ang dilim ng kagubatan para ikubli rin ang sarili. Dahil madilim, hindi niya napansin ang bangin. Huli na para mapigilan ang mga paa. Pumailan lang ang nakabibingi niyang sigaw sa nananahimik na kagubatan. Ang sigaw ni Iyana ay nakarating sa malaking tenga ni Nolan na natatakpan ng makapal na balahibo. Napalinga siya at pinakinggang maigi ang pinanggagalingan niyon. Bit-bit ang kanyang pana. Tinuntun niya ang kinaroroonan ng pangahas hanggang sa makarating siya sa bangin na kinasadlakan nito. Napatingala siya mula sa itaas na bahagi ng gubat at napagtantong nahulog mula roon ang babae. Nilapitan niya ito. Itinihaya niya ang babae at pinulsuhan kung buhay pa. Nang bigla itong dumilat at sakmalin siya. Subalit ganoon na lang ang pagkabigla ni Iyana nang pagkagat niya sa braso ng lalaki ay hindi umubra ang matatalas niyang pangil. At noon lang niya nakita ang kabuuan nito, na ito ay hindi isang tao na pwede niyang biktimahin kundi isang halimaw. Napaatras si Nolan. Agad itinutok ang pana niya sa babae at sinabing walang puwang sa mundo ang mga tulad nitong aswang. Ngunit bago pa niya magamit ang pana niya rito ay mabilis siya nitong dinukwang at akmang aagawin ang pana niya, pero mabilis din ang kilos niyang naibalya ito palayo. Agad namang bumangon ang aswang, nakipag-ikutan sa halimaw, nakipagtantyahan ng kakayahan, nakipagsukatan ng lakas sa halos sabay nilang pag-atake sa isa't isa. Ang halimaw ay natadtad ng madidiing kalmot at kagat habang ang aswang ay nakarami rin ng mga sugat mula sa matatalim ding kuko ng halimaw.
hanggang sa pareho silang bumalandra sa magkabilang sulok ng bangin. Sinabi ni Iyana na pagod na siya. Nagulat siya nang ganoon din ang sabihin ng halimaw na nagpakilalang si Nolan. Napilitan ding magpakilala si Iyana. Sinabi ni Nolan na isa siyang aswang hunter, isang tunay na tao na isinumpang maging halimaw ni Apo Aswang. Napatingin si Iyana sa kanya at ipinagtapat na isinumpa rin siya ni Apo Aswang. Saglit na tinitigan ni Nolan ang aswang at sinabing sinusumpa rin pala ni Apo maging ang kalahi. Umiling si Iyana at pinilit makatayo. Hindi raw niya kalahi ang Apo dahil hindi siya isang aswang at hindi rin isang tao tulad ng lalaki. Pinilit ding makatayo ni Nolan at sinundan sa mabagal na paglalakad ang dalaga. Ani Nolan, kung hindi aswang si Iyana, anong klaseng nilalang ito na may katulad sa itsura at bangis ng isang aswang? Hindi sinagot ni Iyana ang tanong ng binata. Sa halip ay nagtanong ito kung meron ba siyang maaaring matuluyan sa gubat na yon ng kahit pansamantala lang. Isinama ni Nolan ang dalaga sa kubong ginawa niya sa pusod ng gubat. Kinamot nila ang mga tinamong sugat ng isa't isa. Ani Nolan, mula nang isumpa siya ni Apo Aswang ay dito na raw siya naglagi. Nagpasalamat naman si Iyana at humingi ng paumanhin sa hindi magandang nangyari sa kanila sa una nilang pagkikita. Sinabi naman ni Nolan na siya dapat ang humingi ng tawad dahil pinatulan niya ito. Sa sandaling panahon ay naging magaan agad ang loob nila sa isa't isa kahit palaisipan pa kay Nolan kung sino talaga si Iyana. Kung hindi ito tao at hindi rin aswang, anong klaseng nilalang ito? Upang matyak na hindi nga ito aswang, kinuha ni Nolan ang tinatago niyang botelya sa isang maliit na kahon. Isa sa mga palatandaan niya na may aswang sa paligid ay kapag kumulo ang langis na nasa loob ng bote. Hinintay niyang mangyari yon, pero nabigo siya. Kung ganun, hindi nga talaga aswang ang dalaga dahil ang langis sa bote ay nanatiling payapa. Natuwa si Nolan sa nalaman dahil kung nagkataon ay posibleng nagkagusto siya sa isang aswang, ang lahing gusto niyang lipulin dahil pinatay ng mga aswang ang mga magulang niya. Nang tumingin sa kanya si Iyana, ay mabilis niyang itinago ang botelya sa kanyang likuran. Habang ang damdamin niya sa dalagang hindi pa niya lubos na kilala ay hindi na niya makayang itago. Ramdam iyon ni Iyana at parehas lang sila ng nararamdaman sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na kinakaharap nila. Pareho man silang nasa ilalim ng isang sumpa ay hindi naman nakayang saklawan ng sumpang iyon ang kanilang mga damdamin. Sa mga oras na yon, si Apo Aswang ay nababahala dahil batid niyang ang dalawang magkaibang nilalang na kanyang isinumpa ay nagtagpo ang landas. Nalaman niya iyon nang makaramdam siya ng iba yung panghihina. Hindi yun maaari. Hindi maaring magtagpo ng landas at magkaunawaan ang dalawang nasa ilalim ng kanyang sumpa sapagkat ito ay magiging lasong hindi nakikita na unti-unting magpapahina sa kanya hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng hininga. Kaya naman bago pa mangyari ang kinatatakutan niya, ay tinipon niya ang hukbo ng mga aswang upang puntahan at wakasan ang buhay ng dalawang isinumpa. Walang pag-aalinlangan namang sumunod sa utos niya ang mga ito. Pumitas ng ligaw na bulaklak si Nolan sa gilid ng kubo niya at ibinigay iyon kay Iyana. Aniya, batid niyang hindi pa nila lubos na kilala ang isa't isa at hindi rin nila tiyak ang kahahantungan nila sa kagubatang iyon. Subalit gusto raw niyang malaman ng dalaga nang mulat sa pool ng kanyang buhay ay ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pag-ibig. Kinikilig namang inamoy-amoy ng dalaga ang bulaklak at sabi, napakaraming magagandang bulaklak sa mundong kinabibilangan niya. Ngunit ang simpleng bulaklak na iyon na mula sa binata ang pinakamaganda at pinakamabango para sa kanya dahil ito ay may halimuyak ng pag-ibig. Matapos iyon ay nagyakap sila, nagkatitigan. Maglalapat na sana ang kanilang mga labi nang biglang lumapag sa paligid nila ang mga aswang. Sumisingasing ang mga ito na tila ba
Sabik na malapa sila. Nagtalikuran sina Nolan at Iana, handang lumaban para sa isa't isa. Hindi nila alam kung bakit nandoon ang mga aswang, pero wala silang balak magpatalo. Nagsimula ang labanan sa panig ng mga aswang. Pangil sa pangil, kuko sa kuko. Nakipaglaban si Nolan para sa mga magulang na pinatay ng mga aswang, para sa sumpang ikinabit sa kanya ni Apo, at para sa babaeng itinatangi ng puso niya ngayon. Si Iana naman ay nakipaglaban para sa kanyang lahi at para sa binatang nakabihag ng kanyang puso. Isang aswang ang aatake mula sa likuran ni Iana. Maagap namang nakuha ni Nolan ang pana niya at pinana ang huling aswang. Matapos iyon ay tumakbo sa kanya ang dalaga at yumakap. Sa pagkakataong iyon, wala nang makakapigil sa paglalapat ng kanilang mga labi. Isang saglit na halik na naging dahilan para si Apo Aswang ay unti-unting maging abo, habang si Nolan ay unti-unting bumalik sa kanyang tunay na anyo. Mula sa pagiging anyong halimaw nito hanggang sa pagiging isang makisig at kaibig-ibig na binata. Namangha si Iana. Si Nolan naman ang natulala nang ang dalaga naman ang magbago ng anyo. Mula sa pagiging pangit na aswang hanggang sa ito ay maging isang kabigha-bighaning diwata. Naging maganda rin ang kasuotan nito at nagkaroon ng malakoronang mga bulaklak sa ulo at bulaklak na pulseras. Hindi sila makapaniwala na nawala na ang sumpang bumabalot sa kanila. Noon lamang inamin ni Iana na siya ay diwata na namamalagi sa isang talon. Ang mga diwata at mga aswang ay mortal na naging mag-aaway mula pa sa kanilang mga ninuno. Nung mahuli siya mismo ni Apo sa ilog, ay agad siya nitong isinailalim sa isang sumpa. Isang sumpang noong una ay kinatakutan niya. Ngunit ngayon ay pinasasalamatan na niya ang pagsumpang iyon dahil sa pamamagitan nito nakilala niya ang lalaking magpapadama pala sa kanya ng pag-ibig. Ipinansya nila na mamalagi na lamang sa gubat, mabuhay ng payapa, puno ng pagmamahal sa isa't isa at maging lihim ng kagubatan. Salamat po mga ka-diary. Huwag po natin kakalimutang mag-react, mag-comment at mag-share. To God be all the glory.